praise. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. At kamusta kayo? Na? Kamusta naman kayo? Kamusta ang isang buong linggo? At tapos na ang October, November na, at malapit na ang December, ibig sabihin patapos na ang isang buong taon. Kamusta naman ang 10 buwan ninyo? Magre-reflect tayo ngayon. Kamusta naman yung 10 buwan ninyo? Sige. Sa biyaya ng Panginoon. At sa umagang ito, naniniwala ako may inihandaan Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, dalangin namin yung fresh revelation na nagmumula sa iyo ang siyang dumaloy sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mga salita na maihahayag sa amin mula sa mga salita mo. O Diyos, walang ibang maitaas, walang ibang makita, at walang iba, Panginoon, na madakila sa aming kalagitnaan kundi ikaw lamang. Magpalakas ka ng mga nanghihina sa oras na yon na ito, O Diyos, at patuloy na tugunin ang pangangailangan ng bawat isa at lalabas kami sa sanktuaryong ito na pinagpala mo at pinuno mo na muli ng iyong pagpapala. O Diyos, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Come on, the best clap offering to our living God. Palakpak ng mga pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Let's go directly to the Word of God. Ang sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, laging sinasabi ito ng ating mga pastors, people perish for lack of knowledge. At sa napansin natin sa mga tao, and those who lack knowledge, yung mga kulang sa kaalaman, sila din yung mga nag-aaya na mga kapwa nila kulang sa kaalaman upang masama sila doon sa sitwasyon na parang, okay, kulang ako sa kaalaman, dahil kulang ako sa kaalaman, ang aayain ko ay kulang din naman sa kaalaman. Saan papunta ang dalawang tao na kulang sa kaalaman? Sa kapahamakan. Di ba? Kaya po mahalaga ang knowledge. Kailangan may alam ka. Kailangan alam mo saan ka nakatayo. Kailangan alam mo saan ka papunta. At higit sa lahat, kailangan alam mo kung sino at ano ang nasayo. Amen? And let's talk this morning, let's talk about favor. Can you say favor? Favor. What is favor? Pag sinabing favor, ang favor po ay malaking pagkakaiba pag hinalintulad siya sa favoritism. Hayaan niyo po na pundasyonan ito ng salita ng Diyos. What is favor? Favor is what we received from God based entirely on Christ's merit through the cross. Ibig sabihin, ang pabor ay tinanggap natin mula sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, ibig sabihin, ganun na lang yung importansya, ganun na lang kahalaga yung krus sa pabor ng Diyos sa atin. Because the cross made all the difference. Why? Dahil ang krus ang nagsimula, doon sa krus nagsimula ang lahat ng bago. Sa krus nagsimula lahat ng maganda. Sa krus nagsimula ang bagong kasunduan. At itong bagong kasunduan na ito ay mas mainam kesa dun sa lumang kasunduan. Amen? Dahil ito po yung naghahatid ng kapuspusan po ng biyaya. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 8, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa atin. Sa mga tao, pag sinabing grasya ng Diyos, hindi nila ito mauunawaan. Hindi nila ito matanggap. Pero sa mga tao na nakakaunawa nito, ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin. Amen? At ang
importansya po ng salita ng Diyos, ng message of the cross, o yung mensahe ng grasya ng Diyos, ay nasa 2 Corinthians chapter 2, verse 2. Sabi niya, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." So, ang mensahe ng krus ay biyaya ng Diyos. Amen? Dito mo makikita yung buong picture. Kung gusto mong makita kung gaano ka kamahal ng Diyos, hindi mo kailangan tumingin sa kung saan man. Hindi mo kailangan tumingin sa mga sitwasyon na meron ka. Kung gusto mong makita gaano ka kamahal ng Diyos, isa lang ang titignan mo, si Kristo na napako sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Amen? Dito mo makikita yung buong picture ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At sabi ng Acts chapter 20 verse 32, "So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." Tignan natin maiging sinabi ni Pablo dito, ang mensahe daw ng biyaya ng Diyos, ito ay ibibuild ka. Hindi ka nito ipapahamak. Hindi ka nito tuturuan na magkasala. Dahil ang mensahe ng biyaya ng Diyos yan ay nagbibuild up. Amen? It gives us an inheritance. At sa umagang ito, handa na po ba kayo sa mismong salita ng Diyos na gusto ng Lord na ibigay sa atin sa umagang ito? What is favor? Again, favor is a gift. Wala tayong ginawa to deserve it. Wala. It is completely unmerited. Again, favor is what we received from God based entirely on Christ's merit through the cross. Ano naman ang favoritism? Favoritism is what we get based on self-merit through self-promotion. Nakita niyo po ba yung pagkakaiba nila? Yung favor, you just received it. Tinanggap mo lang. Yung favoritism, you need to get it. Kailangan may patunayan ka. Kailangan may ipakita ka. Yung favor, it is through Christ's merit. Kay Kristo lahat. Yung favoritism, it is self-merit. Kailangan ka. Okay? Favor, ito ay regalo. Favoritism, ito ay premyo. Amen? Sa mundo, naniniwala sila sa kasabihan, sabi nila, nasa Diyos ang awa. Again, nasa Diyos ang awa. Sabi ng sanlibutan, nasa tao ang gawa. Pero sa mga anak ng Diyos na naniniwala at tumanggap sa grasya ng Diyos, nasa Diyos ang awa at sa Kanya din ang tinapos na gawa. Kaya ang tao, siya na lang ang magbebenepisyo ng tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, si Jesus lahat ang gumawa. Ang ambag na lang natin, maniwala. Wow! Ang ambag na lang ng mga Kristiyano, maniwala. Sabihin mo sa katabi mo, ang ambag mo na lang pala ay maniwala. Amen? At sabi ng Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you to will and to do act according to His good purpose." Ang sabi ng NLT, "For God is working in you, giving you to will and to do act according to His." For God is working in you, giving you the desire
and the power to do what pleases Him. The question is, who is working in you? God. Who is giving you the desire and the power to do what pleases Him? Sino? God. Ang Diyos po ang gumagawa sa atin. Can you say amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng kagustuhan o desire sa atin na gawin natin yung mga nakakalugod sa Kanya. At ang Diyos din mismo ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang ito'y magawa. Ibig sabihin, sa punot dulo, simula hanggang sa wakas, nandoon ang Diyos. Wow! Nandoon ang Diyos at ito ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang awa ay nasa Diyos at ang gawa ay nasa Diyos pa rin. Amen? At kailangan po natin itong paniwalaan dahil nangyayari lang ito sa mga naniniwala. Do you believe? Ikaw ba ay naniniwala? Amen? So, ang marami po, pagdating sa buhay, okay, when you say favor, marami gustong umangat. Maraming gustong yumaman, di ba? Hanggang to the extent na ibinabaon nila yung sarili nila doon sa walang katapusang paggawa. Okay? Yung iba naman, natutokso, na ikompromiso yung integridad nila para lang dagdagan yung kita nila, para pumanig ang mundo sa kanila. Yung iba naman, nagagawang ikompromisa nila yung mga pamilya nila just for the sake na may maginhawang buhay sila. At alam natin yung ganitong kwento. Yes, sariling sikap po ay dalang natural na pagpapala. Merong dalang natural na pagpapala, pero hindi po ito sapat. Hindi po ito pang matagalan. Uwi na ako. Ang natural na pagsisikap po ay hindi ito pang matagalan. Okay? Dahil yung ganitong pagpapala, ito po ay nakadepende sa performance o gawa. Hindi tulad ng pabor ng Diyos. Dahil ang pabor po ng Diyos, ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay supernatural. Mahirap ipaliwanag, mahirap intindihin. Pero alam natin, ito'y hindi galing sa atin pagpabor ng Diyos ang pinag-uusapan. Amen. Ang tanong, anong kaibahan kung nasa iyo ang pabor ng Diyos? Anong kaibahan mo sa iba? Tandaan po natin, kung nasa atin ang pabor ng Diyos, hindi natin kailangan ikompromiso ang ating moral na integridad. Pinayayaman po ng tao ang sarili niya mula sa nakakapagod na paggawa. Ang mga tao po sa mundo, pagod na pagod sa paghahabol sa pagpapala. Tignan po natin at i-refresh po natin ma-refresh po tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. Okay, refresh natin yung sarili natin ngayon kung gaano kapalad at kabless ang mga tao na nabubuhay at may pabor ang Diyos sa buhay nila. Genesis chapter 39 verse 2 hanggang 12. Sabi niya, the Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did. Verse 4, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Verse 5, from the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the household and in the field. Verse 6, so Potiphar left everything he had in Joseph's care.
With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now, Joseph was well-built and handsome. Mapogiya. Ne? Mapogiya. Verse 7, and after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But verse 8, but he refused. With me in charge, he told her, "My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care." Verse 9, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you. Because you are his wife, how then I could do such a wicked thing and sin against God? Paano ko gagawin na pag magkakasala pa ako kung in-entrust na ng Lord sa akin ng lahat-lahat? Tandaan po natin, nung panahong ito, wala pa ang batas. Okay, wala pa ang batas. Then, verse 10, and though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even with her. One day, he went into the house to attend his duties, and one of the household servants was inside. Verse 12, she caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Minulaiya, tumakbo siya. Tandaan po natin, nung dumating po si Joseph sa Egypt, isa po siyang alipin. Isa siyang alipin. Okay? May pamilya siya, may kapatid siya. Pero, binenta siya ng mga kapatid niya sa mga negosyanteng Ismaelita sa halagang 20 pirasong pilak. 20 pirasong pilak. Okay? At siya ay nagsimula sa Egypt nang wala. Walang pampuhunan para magsimula siya ng business. Wala siyang damit na pampalit dun sa damit na meron siya. Wala siyang pamilya na matatakbuhan sa oras na gusto niyang umiyak dahil iniwan siya ng mismong pamilya niya. Wala siyang maihingan ng tulong. Wala siyang pagkain. Wala siyang kaibigan. Alam niyo, ang tanging meron lang siya, presensya ng Diyos. At itong tanging sikreto ni Joseph, at sabi ng Diyos, sabi ng istorya ng Bible, the Lord was with Joseph and he prospered. Ang Diyos ay nakay Joseph at siya ay nagtagumpay. At yung pong pag-unlad ni Joseph, ito ay hindi self-made. Hindi niya gawa-gawa. Kasi nagsimula siya ng wala. Siya ay nagtagumpay dahil sa pagsama ng Panginoon sa kanya. At ito ang sikreto ng pag-unlad ni Joseph. Tandaan niyo po ito. The presence of God means success. Uulitin ko. The presence of God means success. And without it, it means failure. Amen. Ibig sabihin, kahit nasaan kayo, anuman ang gagawin ninyo, anuman ang pagdadaanan ninyo, pag nasa iyo ang presensya ng Panginoon, sigurado ang tagumpay mo. Ang pagsama po ng Panginoon kay Joseph, yan ang naging sikreto ng pagunlad niya. Kaya kailangan nating matutunan paano ipamuhay yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng verse 3, when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. So dito sa verse 3 na to, kung paano po napansin ni Potiphar na ang Panginoon ay nakay Joseph, hindi ko alam.
Pero ang sigurado, kapag nasa iyo ang Panginoon, mayroong kakaibang bagay na mapapansin sa iyo ang mga tao. There's something different about you. Hindi nila alam kung ano iyon, pero ikaw alam mo kung ano iyon. Presensya ng Panginoon. Verse 4. Sabi ng verse 4, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he trusted to his care everything he owned. Dito mapapansin natin, dahil na kay Joseph ang presensya ng Diyos, siya ay nakatagpo ng pabor kay Potiphar. Okay? Siya ay naging katiwala sa loob ng bahay at lahat ng ari-arian, lahat ng meron si Potiphar, pinagkatiwala sa kanya. Mataas yung tungkulin niya at yung pananagutan niya sa trabaho niya dahil mataas talaga yung binigay na tungkulin sa kanya. Tandaan natin, ang promotion po ni Joseph ay hindi dahil sa kahit na ano pa mang natural o anumang kakayahan na meron si Joseph. Ang lahat ng iyon ay dahil kasama niya ang pabor ng presensya ng Diyos sa buhay niya. Pagdidiinan po natin sa oras na to ang presensya ng Diyos. Amen? Anong nangyari? Yung pabor, yung pagpapala ng Diyos kay Joseph ay dumaloy hindi lang sa kanya, kundi sa buong sambahayan at sa buong kabuhayan ni Potiphar. Verse 5. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in house and in the field. Everything, lahat-lahat, mula sa bahay hanggang paglabas, lahat ng pag-aari ni Potiphar ay pinagpala. Amen. Ibig sabihin, ang tawag dito ay extended blessing. Ang ibig sabihin, kung nasaan ang pinagpala, nandoon ang pagpapala. Kung nasaan ang pinagpala, nandoon ang pagpapala. Nakita niyo ba yon? Kung nasaan ka, hindi ikaw ang hahabol sa pagpapala. Kung nasaan ka, ikaw ang hinahabol ng pagpapala. And that's the power of the presence of God in your life. Ang mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, hindi naghahabol para pagpalain ng mundo dahil bago mo pagawin yung mga bagay na kailangan mong gawin, nauna na ang Diyos at pinagpala niya na yung pupuntahan mo at anuman yung gagawin ng mga kamay mo. Kung nasaan ang pinagpala, nandoon ang pagpapala. Amen. At sa mga sumusunod na tagpo, naging mabigat. Ang bigat kasi tinukso siya. Tao na to, no? Tinukso siya. Okay? Ang description ng Bible, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, na nabasa natin sa Biblia, sabi niya, He is well-built and handsome. Ibig sabihin, sa Tagalog siya ay macho, guwapito. Mapogi yun, Pastor Rolly. At dahil doon, kingkapogian nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. At siya'y tinukso, hindi lang minsan, kundi paulit-ulit, araw-araw. Matindi. Inaraw-araw. Di ba? So, kung yung mindset ni Joseph ay mag-compromise, palay nang lumalapit. Di ba? Palay nang lumalapit sa manok, tatanggi ka pa ba? Di ba? Sa isip ng mundo, pwedeng gamitin ni Joseph ito dahil among the men na nasa palasyo, hindi lang si Joseph ang nandun. At naniniwala ako, hindi pipili ang hari o ang reyna ng hindi kagwapuhan.
Pero sa karamihan, sa napakaraming tao at lalaki dun sa oras na yon, si Joseph ang napili. Aba, ibig sabihin talagang, Pastor Rolly talagang mapogi ang mapogi. Di ba? Mga Pastor Rolly ang dating. Bakit? Palakpakan na. Pambira naman kayo. Pastor Rolly ang dating. Di ba? At sa isip ng mundo, pwede niyang gamitin to para maging favorite siya ng reyna at mas lalong sumikat pa siya. Okay? Para makuha niya pa yung mas mataas siguro, pwedeng higit pa yung makuha niya. Baka pamanahan pa siya or whatever. Pero alam natin yung kabuuan ng storya. Tumanggi si Joseph sa tukso. Ganun kabilis. Tumanggi siya sa tukso dahil hindi niya kailangang maging paborito para paboran siya ng mundo. Dahil una na niyang nakuha ang pabor ng Diyos sa buhay niya at naiintindihan niya yon. Naiintindihan niya yon. Ang sabi ni Joseph sa asawa ni Potiphar, How then could I do such a wicked thing and sin against God? So yung relasyon ni Joseph sa oras na yon, ang matibay sa kanya ay yung relasyon niya sa Diyos. At nung mga panahon na yon, wala pa pong kautosan. Apakatindi ni Joseph. Mindset ba? Mindset. Di ba mga kabataan? Mindset ba? Mindset. Tindi. Kilala niya kung sino siya. Kilala niya kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya at alam niya na mas higit na importante ang pabor ng Diyos kaysa sa pabor ng tao. Kaya nung oras na pinapili siya, pinili niya ang Diyos kaysa doon sa pabor ng tao. Okay? Dumating sa point na kailangan po nating mamili. Darating at darating sa point na kailangan nating mamili. Pero pag dumating tayo sa point na kailangan nating mamili between compromising para makuha yung pabor ng tao, mga magulang at mga kapatid, kailangan tumayo tayo kung sino tayo. Piliin mo yung mas mainam at mas mabuti. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi patak ng pabor ang maranasan mo. Ang gusto ng Diyos, yung pabor na dumadaloy mula sa Kanya na walang sukat mapaglagyan. Tandaan nyo, higit ang pabor na nagmumula sa Diyos kaysa sa pabor ng tao, kaya huwag tayong magkokompromiso sa mundo. Anong ginawa ni Joseph? Siya ay kung araw-araw siyang tinutokso, paulit-ulit siyang tinutokso, anong ginawa ni Joseph? Paulit-ulit din na tumanggi si Joseph. Okay? Sa panahon po ngayon, siguro pagtatawanan si Joseph. Di ba? Pagtatawanan si Joseph. Kasi babae na yung lumapit, tumakbo siya. Milaya mo. Diba? Mindset. Siya po ay tumakbo papalabas ng bahay at iniwan niya ang kanyang balabal. But you know what? Your best defense against temptation. Sometimes, your best defense against temptation is to simply run. Minsan yan yung best defense natin sa temptation. Tumakbo ka lang mula doon sa temptation. Kasi nasa iyo ang choice. Hindi lalayo ang tukso sa'yo. O tukso, layuan mo ako. Ngayon hinihintay kayo ang mataas, no? Di ba? Hindi lalayo ang tukso sa atin, mga magulang at kapatid. Tayo ang kailangan lumayo sa tukso. Kaya sometimes your best defense against temptation is to simply run. Sabi ni Apostle Paul, sa sulat niya kay Timothy, sabi niya, 1 Corinthians chapter 6, verse 18, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your body. So pag umabot tayo sa punto na ganito, just run.
Run. Run pa palayo, no? Baka yun naman dyan. Run pa palayo, okay? Just run. Can you say run? So, ang nangyari after is history. Dahil na-insulto yung asawa ni Potiphar, gumawa siya ng kwento laban kay Joseph at siya'y nakulong. Okay? Ang nangyari, after nang makulong si Joseph, he was sent to prison, pero hindi doon nagtapos yung storya. Di ba? Dahil nasa kanya ang pabor ng Diyos, konting panahon lang ang tinigil niya sa loob ng kulungan. Siya ay nilabas ng Panginoon doon. At sa tamang panahon, naging pagpapala siya sa buong lupain ng Ehipto. At yun po ay dahil sa pabor ng Diyos sa kanya. And this is the good news. Tayo bilang mga mananampalataya ni Kristo, we have the stamp of favor today from a better stamp pad of the new covenant. Tandaan po natin, ang tatak ng pabor ng Diyos kay Joseph ay dahil sa pagsama ng presensya ng Diyos sa kanya. Amen? Sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon, sa bagong kasunduan, ang presensya ng Diyos ay nasa'yo. Amen? Itong born-again spirit natin, nandiyan, naninirahan ang presensya ng Diyos. Sabi ng John chapter 14 verse 23, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love me, and we will come to them and make our home with them." At sa Revelation chapter 3 verse 20, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with that person and they with me." At sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own." At sa lahat ng ito, nauunawaan po ba natin at nais ko pong maunawaan ninyo kung ano yung meron ka sa loob ng born-again spirit mo? Sa loob ng born-again spirit mo, nandyan yung Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Nandyan ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Nananahan sa iyo ang Diyos. And there is no way in our limited mind we can fully understand the magnitude of this truth kasi hindi natin mauunawaan. Pero ito ay amazing. Dahil dun sa lumang tipan, kasama lang nila. Pero sa bagong tipan, naninirahan na ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, saan ka man magpunta, kasama mo ang pabor at pagpapala ng Diyos. Ang lumang tipan po, lumang kasunduan, ang pananahan po ng presensya ng Diyos ay conditional at temporary. Ito po ay ayon sa performance. Sa bagong tipan, sa bagong kasunduan, ang pananahan ng presensya po ng Diyos sa tao ay hindi sa performance natin, kundi sa performance ni Kristo. Ito ay ayon sa tinapos ni Kristo para sa atin. Now, the moment po na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po ngayon ay tahanan na ng Diyos. Hindi ngayon lang, hindi bukas lang. Tayo ay tahanan na ng Diyos magpakailanman. At hindi naliliban ng Diyos sa iyo. Okay? Ang pagsama ng presensya ng Diyos sa atin, ito po ay unconditional at ito ay forever. Amen. Matthew chapter 28 verse 20b. "And surely I am with you always to the very end of the age." Hebrews chapter 13 verse 5. "Never will I leave you nor forsake you." At tiyak
sa atin. Okay? Tiyak sa atin na si Jesus ay hindi nagbabago. Pag sinabi niya, Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi ba good news iyon? Good news iyon. Dahil yung stamp ng pabor ng Diyos sa'yo ay hindi na kailanman mawawala. Ibig sabihin, saan ka man magpunta, ano man ang gawin mo, anumang sirkumstansya ang kaharapin mo, ang pabor ng Diyos ay nasa'yo. Oh. Amen? Nasa yung pabor ng Diyos, hindi natin kailangan magkompromiso sa ating kung sino man tayo. The next one, pag nasa atin ang pabor ng Diyos, hindi natin kinakailangan ikompromiso ang tunay nating pagsamba. Hindi natin kailangan ikompromiso ang araw ng linggo para kumita. Hindi natin kailangan ikompromiso ang araw ng linggo para kumita dahil nasa atin ang pabor ng Diyos. Amen. Hindi natin kailangan ikompromiso ang araw ng linggo. Kilala niyo po ba yung mga kaibigan ni Pastor Tom? Tsaka ni Pastor Rolly? Tsaka ni Daniel? Si Shadrach? Si Meshach? At si Abednego? At sa storya, nagpagawa ang Haring Nebukadnezar ng isang malaking rebulto sa kapatagan ng Duta sa probinsya po ng Babylonia. Okay? At yung taas ng rebulto na ito ay 90 feet. At ang lapad nito ay 9 feet. Okay? Malaki. Yari ito sa ginto. Diba? So ipinag-utos ng hari na ang lahat dapat, it is a must, dapat lumuhod at sumamba sa rebultong ito. At sino mang sumuway, parurusahan. Diba? At sino mang mahuli na hindi lumuhod, itatapon siya at susunugin sa loob ng nagniningas na hurnuhan. Imagine niyo kung kayo yun. Ano kayang gagawin niyo? Ay, sige! Kaya na ako mong hurnuhan, balo kung mabuti yung Diyos ko yan na ako pabusten. Mukhang tala rin ang Christ Ambassadors ni Pastor Rolly. Basahin natin Daniel chapter 3 verse 13 to 18. Sabi niya, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Dinala sila. And Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods and worship the image of gold I have set up? Totoo ba? Hindi kayo lumuluhod dun sa pinagawa kong rebulto? Verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and He will rescue us from your hand, O king. But even if He does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Kahit na hindi kami iligtas ng Diyos sa mga oras na yon, hindi namin gagawin yung ipinag-uutos mo at hindi kami magkokompromiso sa pagsamba mo. Anong nangyari pagkatapos ma-rescue itong tatlong Hebreyo na to? Alam natin ang nangyari. Hindi sila nasunog. Na-rescue sila. Amen. Verse 28. Then, Nebuchadnezzar said, ito ang epekto, ito yung result. Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. May bilib ya.
Nabilib yung hari. Verse 29, ang sabi niya, therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything, ang sino mang magsalita ng anuman against sa Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego, be cut into pieces and their houses be turned into pieces and their houses be turned into piles of rubble. For no other God can save in this way. Naniwala siya na ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego ay nagliligtas. Wow! Amen? At sa verse 30, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Pag binasa mo ng maayos yung istorya, yung tatlong Hebreo na to, hindi sila sumunod sa utos ng hari. Just for the sake na maligtas sila. Just for the sake na mapunta sila sa lugar na safe sila, pansamantala, dahil alam nila at nauunawaan nila na ang Diyos ay nasa kanila. And they were not promoted. They were not promoted. Okay? Because of favoritism. Hindi dahil naging favorite sila. Hindi dahil nag-perform sila. Hindi dahil may pinatunayan sila. Pinatigas nga nila yung ulo nila Pastor Rolly. Di ba? Pinatigas, hindi nga sila sumunod Hindi sila sumunod sa hari. Pero na-promote pa rin sila. Bakit? Dahil sa pabor ng Diyos sa buhay ng tatlong ito. Alam niyo po, ito ang katotohanan. Lamang ka kumpara sa mga taong walang Kristo sa puso. Bakit? Nasa'yo ang pabor ng Diyos. Lamang ka. Maaring matalino sila kesa sa'yo. Maaring mas maganda sila kesa sa'yo. Maaring mas mataas ang pinag-aralan nila kesa sa'yo. Maaring, yes, may kaya sila kesa sa'yo. Pero nasa'yo ang pabor ng Diyos. Lamang ka. Dahil hawak ng Diyos ang puso ng hari. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pablo, 2 Corinthians chapter 12 verse sabi ng Kawikaan chapter 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like watercourse wherever He pleases. Mga magulang at mga kapatid, surely you will find favor sa mata ng tao dahil nauna na ang pabor ng Diyos sa iyo. Amen? At sabi ng Panginoong Jesus kay Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace, favor is sufficient for you. For my power of Christ's favor is made perfect, made available in weaknesses, disadvantages. Okay? Kaya, ang tugon ni Apostol Pablo is sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness. Ipagyayabang niya palalo yung mga disadvantages na meron siya. So that Christ's power, yung kapangyarihan ng pabor ng Diyos sa buhay niya, may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in my weaknesses. For when I am weak, then I am strong by Christ's favor. Sa mga panahon na mahina tayo, sa mga panahon na minsan hindi na natin alam saan tayo kukuha ng lakas, doon malakas ang grasya ng Diyos at sigurado malalampasan mo dahil ang pabor ay nasa iyo. Ngayon, mga magulang at mga kapatid, always remember this. The favor of the Lord makes all the difference. Again, the favor of the Lord makes all the difference. Kapag nasa iyo ang pabor ng Diyos, sigurado
eka mapabusten. Ulitan ko, pag atsokeka ing grasya na ning Ginoo, sigurado eka mapabusten. Sige, palakpakan tayong Ginoo. Eka mapabusten. Amen? Pag nasa iyo ang pabor ng Diyos, sigurado anuman ang gawin mo na nasa kalooban niya, magtatagumpay. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 31, if God is for you, who can be against you? Wala. Mas dakila, mas higit ang Diyos na nasa iyo kesa sa kung sino man ang nasa mundo. Kaya hindi mo na kailangan mag-compromise sa mundo. Hindi na natin kailangan ikompromiso yung araw ng linggo dahil kayang ibigay yan ng doble sa kinabukasan ng Diyos. Amen? Mga magulang at mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa buhay natin, ito po ay naghahatid ng katagumpayan at kapahingahan sa ating mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo. Ang pabor po ng Diyos ay palaging nasa atin at ang katagumpayan ng tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay patuloy nating mararanasan dahil ito ay forever. We are all blessed and greatly favored. Amen. All right. Na-enjoy niyo po ba? Ako na-enjoy ko eh.